Aminado po ang isang eksperto na walang indikasyon na matatapos kaagad ang gera sa Middle East sa pagitan po yan ng US-Israeli forces at ng Iran. Ayon kay Dr. Henelito Sevilla, ang dating dean at professor ng UP Asian Center, posibleng matuloy ang gera lalo't matindi pa rin ang sigalot ng Israel at ng Iran na nagbabakbakan pa rin noong nakaraang taon. Sentro ng gera ang pangamba ng bumubuo daw ng nuclear weapons ang Iran na banta umano sa rehiyon. Pero ayon kay Sevilla, nagagamit lamang itong naratiba ng Amerika para manghimasok sa Middle East. Ganito rin daw noon ang ginamit na rason ng Amerika sa pag-atake sa Iraq pero hindi naman daw ito napatunayan. I think the government of the United States want to see a kind of government in Iran that is more or less friendly to the United States. If you look at the orientation of the Iranian foreign policy since 1979, we know that Iran's orientation of foreign policy is very much focused on the global south, and it is anti-imperialist, and Iran always emphasized the freedom and the safety of the Palestinian people, and Iran is against the illegal annexation of the Israeli government to the territories of the Palestinians. So all of these are actually factors. Yan nga po ang tinig ni Dr. Henelito Sevilla, ang dating dean at professor ng UP Asian Center. Samantala, pasado na sa komite sa Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill na inihain ni House Speaker Bogie D at House Majority Leader Sandro Marcos. Layunin ng panukala na iba ng magkakaanak sa politika hanggang sa second degree of consanguinity o affinity. Yun nga lang, sa ilalim po ng panukala, papayagan pa rin silang humawak ng sabay-sabay na pwesto. Basta magkakaibang cluster o kaya'y iba-ibang lokalidad. Bagay na binatikos ng Makabayan Bloc dahil malabnaw daw ang panukala. Imbis kasi na ipagbawal ng tuluyan, nagmukha lang daw na nire-regulate ng panukala ang pagkakaroon ng political dynasties. Samantala, naniniwala naman po ang isang dating hukom ng International Criminal Court o ICC na sapat ang inilatag ng mga ebidensya ng prosekusyon para umusad sa paglilitis ang kasong crimes against humanity laban po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay dating ICC Judge at UP Law Professor Raul Pangalangan, hindi pa naman dedesisyonan kung guilty nga ba o hindi si Duterte. Pero naniniwala siyang napatunayan ng prosecution na sapat ang mga alegasyon laban sa dating Pangulo para ituloy ang pag-uusig sa kanya sa ICC. Aminado si Pangalangan na hamon sa prosekusyon na patunayan na may direktang kinalaman o kaugnayan si Duterte sa nangyaring mga patayan. Pero ipinunto niya rin ang paggamit ng salitang neutralize na una na ding iginiit ng depensa na hindi naman ibig sabihin ay pagpatay. Bagamat hindi raw kasi direktang masasabi na patayin ang ibig sabihin ng salitang neutralize, alam daw kalaunan ni Duterte na may mga nangyari ng patayan pero paulit-ulit pa rin niyang sinasabi na pumatay. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.